gusto raw nilang masilip ang loob ni Predator Alientek MiG-300. So para sa mga hindi nakakaalam, ito po ang bagong labas na product or welding machine ni Predator. Ito po ay 3-in-1 kasi pwede siya sa 1.0 mm, tapos 0.8 mm na flux cord, at pwede siya sa stick welding. Okay, para sa mga hindi nakakaalam at di nakapanood sa unang video ko, Juan Dilasag, paano nangyari yon? Kasi dadalawa yung kanyang output. Ito guys ay natatanggal itong kanyang MIG wire. Galing, di ba? Yan, nabubunot siya. Clear yan. Tapos mapapalitan natin ng pang stick welding. Okay, so bago natin siya bubuksan, may papakita ko sa inyo guys na cool na feature nito na hindi ko nasabi sa una. Eto, lumapit kayo. Itong welding machine na to guys, or MIG welding machine, inverter welding machine, ay meron na siyang memory function. Okay, balikan natin mamaya. Tapos meron na rin siyang VRD function para sa kanyang stick welding, para matipid sa kuryente. Alam naman natin pag stick welding, mataas kumain ng kuryente yan, matako sa kuryente. Yung MIG, function niya, matipid lang yan kasi maliit yung kanyang rod. Isa pa guys, ang VRD function ay safety para sa mga welder. So, kapag hindi natin siya ginagamit, walang lumalabas na kuryente sa kanyang output. So, ganito yung kanyang memory function. Alam nyo ba kung ano yung last setting natin sa kanya? Sinet natin siya ng 100 ampere sa kanyang MIG. Tapos pinatay natin. Ayan. Pag namatay siya, pinihit-pihit ng ibang ganon, hindi siya magbabago ng setting. Ulitin natin. Nasa 100 kanina. Yan o, naka 100 pa rin. Kumbaga, sinet natin sa MMA ng 300. Ayan, tapos pinatay natin. Ngayon, yung MIG nasa 100, tapos yung kanyang MMA nasa 300. Pipitin natin. Kahit anong pindot natin dyan, walang mangyayari. Hindi kagaya sa conventional na potentiometer na pag pinihit natin, nagbabago yung kanyang setting kahit patay na. So, ito guys ay pure digital. Ayan, saka lang siya gagana kapag naka-on siya. Pero pag patay, kahit anong pihit natin, hindi kagaya ng conventional na magbabago. Ito, digital. Pag on natin sa kanya, yun pa rin yung setting sa kanya. Okay, yung MIG niya 100, tapos yung kanyang MMA or yung kanyang stick welding ay 300 ampere. Okay, walang sobra, walang kulang. 20 hanggang 300. Sa kanyang MIG, pinakamalakas 300, pero ang pinakamababa 35. So ang kagandahan kasi ng paggamit ng MIG welding machine, kahit baguhan ka pa, hindi ka basta-basta mahirapan. Sa mga maninipis na bakal, kagaya ng tubular, hindi siya basta-basta nabubutas. At ang isa pang napansin nila, patayin muna natin. Yan, ang isa pang napansin nila dito, bakit daw yung kanyang ampere ay nagbabago-bago during ginagamit. So ganito kasi guys, yung kanyang VRD device, hindi lang po sa kanyang stick welding gumagana, pati po dito sa kanyang MIG. Yun nga lang, manual dito. Saka lang lalabas yung kanyang kuryente kapag pinisil natin. Kahit naka-on siya, pag hindi natin pinisil, walang lumalabas na kuryente, walang spark. So magsisimula yung 0 hanggang sa setting natin na ampere dito, hanggang 199. Okay? Yan. So ganun po siya guys. Hindi lang po sa kanyang stick welding gumagana yung VRD device, pati rin po dito. Yun nga lang, manual at automatic. I-set natin siya sa 150. 150. Then subukan natin. Ganon. So, maliwanag na. Ngayon, paano naman kung gagamit tayo ng stick welding? So, kailan pa ba nating tanggalin yung kanyang flux cord? Hindi na guys. Hilain lang natin siya paloob. Ganyan oh. So, ganun lang siya oh. Tapos, hindi na natin siya isasagad. Hanggang dyan lang oh. Yung may iipit niya dyan. Para pag ibabalik natin, madali na lang niyang itulak ulit pabalik. Ganon. Tapos, tanggalin natin dito.
Ganun lang siya, kadali. Okay. Ayan. Tapos, ilagay natin itong pang stick welding niya. Ganon. Okay. So, ngayon ay bubuksan na natin siya. Patayin muna natin. Kakalas-kalasin natin. Okay. So, buksan na natin siya. Tanggalin muna natin dito sa... Dito. Tanggalin natin to kasi nga para makita natin lahat. Ito na. Okay, tapos tingnan natin yung spec ng kanyang mga IGBT. Boom! Ayan, oh. Okay. So, ito yung loob ng welding machine na to. As you can see, nandito yung ibang mga board niya para sa kanyang control. Ayan. Malamang nandito rin yung kanyang drive para sa kanyang IGBT. Okay, nandito rin yung motor para sa kanyang flux cord, yung kanyang wire para sa kanyang output. So, dalawa yung kanyang main capacitor, 400 volt, 470 microfarad, dalawa. Tapos, dalawang capacitor dito na mylar para sa kanyang half bridge kasi to guys. Dalawa yung kanyang IGBT. Kompleto siya guys, meron siyang soft start, safety yan. Tapos yung kanyang diode, bridge type, 50 ampere. Okay, dalawa yung kanyang IGBT kasi half bridge siya. So, tingnan natin yung number ng kanyang IGBT. Sana masilip natin, makita natin yung number niya. Okay, hindi natin makita. So, yan, 50 and 65. Ayan, so nagtingin ako sa Google. Ang kanyang range ay, eto guys, oh. Yung spec niya ay IGBT, 650 volt, 60 ampere. So, napakalaki guys, napakataas ng spec niya. Dalawa. Okay, tapos dito naman sa kanyang output diode, tingnan natin. Sana makita natin. Ayan, yung kanyang diode, tapos yung kanyang IGBT. Okay, 60T65. Tapos sa kanyang output ay MURP80G20. So, nagtingin ako sa mga online shop. Ang kanyang spec ay nasa 80 ampere, 200 volt, pang inverter welding machine. At isa pa, available sa mga online shop yung mga parts niya. Okay? So, hindi siya patapon, kumbaga. Nare-repair siya kung sakasakali. Okay? Yung kanyang VRD device, nandito na nakadagdag na dito sa kanyang drive. Hindi ka guys sa ibang mga welding machine, separate na board yung kanyang VRD device. Dito, nakalagay na dito mismo, nakaprogram sa kanyang drive. Okay? Ayan. So, as you can see guys, yung kanyang board, isolated siya. Tapos, may mga butas siya, o yun, o. Para i-separate yung line 1 at line 2. Tapos, yung primary at secondary. Okay? Makapal yung kanyang, ano, coating. Okay? Tapos, yung kanyang transformer. Ferrite core. Try natin. Pasensya na kayo sa ingay ng kapitbahay, yung aso kasi. Umaalulong kung minsan. Then, i-on natin siya. Yun, oh. Sagad natin para ano. Much later. Ayun, lumabas na. Eto na, oh. 300. Ang astig guys kasi 1.0 mm na, pero yung ampere niya nasa 40. Ang ganda pa rin ng luto, oh.
Tapos, ang maganda nito guys, itong setup na nito, hindi mo na kailangan baguhin yung arrangement kasi nga, naka-negative electrode na siya. Kahit mag-stick welding ka, ayos na rin yung penetration niya kasi nga, negative electrode. Wala ka lang babaguhin. Sa pagtanggal mo ng kanyang MIG, automatic, negative electrode. Very good na very good. Okay. So, para sa mga interested na bumili ng ganito, ang price po nito sa Lazada at Shopee ay nasa 4,399 pesos. Okay. 3-in-1 na welding machine from Predator. Ayan. Nakakabulol.